Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Ilang pamilya sa Barangay Pansian, Pagudpud, Ilocos Norte inilikas dahil sa storm surge. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Agarop 27 pamilya wenno 48 nga katao ti inbakwit ti lokal a gobyerno ija Barangay Pansian Pagudpud Ilocos Norte kalpasan nga nakita nagitidakkel nga daluyon iti baybay epekto iti bagyong Leon. Segon kini Barangay Chairman Jesse Lagundino, saan na nga ekspektaran nga aglagtupay iti siliwal dagitoy nga daluyon rason nga dinarasdan iti nang ibakwit kada iti residente tapno maipan isuda ti natalged nga lugar. Kunana nga dakkel dagiti nadakamat nga daluyon no idasig kadagiti napasaranda iti simmangbay iti bagyong Julian ken Christine. Inpaganatgat ni Lagundino nga napatpatag iti kada biyag iti kabarangayan na ngem dagiti material nga mabati iti pagtanganda. Impasigurado ti opisyal nga naigat ti koordinasyon da iti lokal a gobyerno iti ili ti Pagudpud tapno maited dagiti kasapulan dagiti naibakwit a residente. Manipod ito yung syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mga residenteng apektado sa demolisyon sa Bacnotan, La Union, pinagkalooban ng tulong pinansyal. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nagtinulong ti lokal a gobyerno ti Bacnotan, La Union ken ti opisina ni La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V para iti panakaipaay ti tulong kadagiti naapektaran iti demolisyon iti Barangay Baroro, Bacnotan, La Union. May nagitry ito inlawlawag ti lokal a gobyerno at inaso a demolisyon ket may tunos iti pangadan ti korte. May panggap iti nabayagan na kaso iti sanikwa iti nasao a lugar. No paisan asakop jurisdiksyon ti lokal a gobyerno tinasaw nga banag ket nakasagana latta ti munisipyo at tumulong kadagiti naapektaran a pamilya. Impanamnaman ni Bacnotan Mayor Divine Fontanilla nga agtultuloy ti koordinasyon ti lokal a gobyerno kadagiti masaknan nga opisina tapno maiyakar iti natalged a relocation site dagiti apektado a residente. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dumako naman tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. 13 youth organization sa lungsod ng Borongan, benepisyaryo ng Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Igindool ang Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund atun gratis nga pundo nga den 13 nga youth organizations sa syudadan Borongan aging buhat nga awarding ceremony as sanggunian panglungsod session hall ang syudadan naglabayng adlaw. $50,000 sa kantidad atun ginhatag ang Bloomberg Philanthropies YCAP nga dan nasabi nga youth organizations kundi ang kinarawat ang mga ini hindi rin maubos in 150,000 pesos nga den sobra 250,000 pesos. Suporta pinansyal ini a kantidad nga dahan ipapatuman nga mga proyekto na sabi nga youth organizations nga tuyo nga may undong adtong climate awareness, sustainable practices nga makakakontribuyar sa long-term environmental and climate resiliency ang syudad. Ang syudad ng Borongan atun upod 150 nga mga syudad na bugos ng kalibutan nga napili ang Bloomberg Philanthropies YCAP nga suportaran adtong mga programahan mga batan-en, mga programa nga nagpapakitan ka komitido environmental sustainability o climate action. Tikang syudad ng Borongan, Sok Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod, Sangguniang Bayan ng St. Bernard na mahagi ng mga kagamitang pang-edukasyon at wash kits sa mga paaralan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Ria Mikate. Gipakita sa mga sakop sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang pagtagad sa edukasyon sa mga bata. Kini pinaagi sa paghatag og suporta sa panginahanglan sa mga nagkadayang tungaan sa lungsod. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga giapil sa Sangguniang Bayan atol sa pagsaulog sa PCL Week ang paghatag og mga educational material ug wash kits sa mga tunghaan. Full force sa mga sakop sa Sangguniang Bayan nga gipangunahan ni Municipal Vice Mayor Jocelyn Bongkaras ang distribusyon kauban ang mga Sangguniang Bayan member ug mga sakop sa lokal nga panggamhanan. Unang nakadawat ang matunghaan sa Mountainside, Seaside ug Riverside niaging semana, samtang niadtong Lunes sa matunghaan nga sakop sa Central Sphere. Angan masayran nga ang maong kalihukan paagi usab sa Sangguniang Bayan sa pagsusi sa matunghaan sa lungsod. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, blessing ng bagong chapel ng City Memorial Park ginawa noong Martes. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Bukas na sa publiko ang City Memorial Park Chapel sa kanhing Bulon Cemetery. Diin mismo si Mayor Clarix Oy ang nangulo sa pagbukas ni ini ni adtong Martes, Oktubre 29. Sa mensahe sa Mayor, iyang ipasabot nga dili lamang ang mga nipanaw na ang gihatagan og disenting pahulayanan apan lakip usab ang kasayon sa ilang pamilya ug mga kaparyentihan nga moduaw og katong gustong magpamisa sa alang kanila. Ang bagong chapel kabahin lamang sa kinatibuk ang redevelopment project nga karon gipatuman sa City Memorial Park. Kay dumduman nga lakip sa natibawas o kasamtangang napahimuslan na sa katawhaning syudad ang crematorium, viewing chapels, mortuary, administrative building, ingon man public toilets, ingon man mga nitso. Matod ni Mayor Oy ang mga kahimanan sulod sa City Memorial Park, libreng mapahimuslan sa katawhan ilabi na gayod ang labaw nga nanginahanglan. Samtang nagpadayon pagyapon ang redevelopment o pagtibawas sa uban pang pasilidad sulod sa City Memorial Park, ingon man pagsiminto ni ini. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. 3 sa mahigit 4 na mga suspect na dumukot sa isang Amerikanong vlogger sa Zamboanga del Norte na timbog na ng mga otoridad. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Nadakpa na sa mga otoridad ang tulo sa unom ka mga suspisadong midagit sa Amerikanong vlogger nga si Elliot O'Neill Eastman sa lungsod sa Cebu sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Base sa taho sa Police Regional Office 9 o PRO9, nadakpan sa Critical Incident Management Task Group Eastman, kauban ng militar, National Bureau of Investigation ug uban pang ahensya sa kagamhanan ang tulo ka mga suspek nga may direktang partisipasyon sa nitabong pagdagit kang Eastman niadtong Oktubre 17. Sa kasamtangan, nagpadayon pa ang gihimong hot pursuit o search and rescue operations sa mga otoridad aron madakpan ang naghupot kang Eastman o maluwas gikan sa kamot sayang mga abductor. Samtang mikabat na usab sa 500,000 pesos ang ganting ihatag sa lokal nga kagamhanan sa Cebu alang sa makahatag og lehitimo og tukbang impormasyon sa nimutangan sa mga abductor ni Eastman nga mosangpot sa pagkaluwas niini. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Ligtas na paggunita sa Undas 2024 kinakampanya. Butuan City Police Office pinaigting ang seguridad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Kamulo karon ang kapulisan sa Dakbayan sa Butuan sa pag-apod-apod ng mga leaflets mahitungod sa safety tips o pahinumdom sa mga gibawal sulod sa sementeryo. Tuyo sa Butuan City Police Office kun BCPO nga luwas sa bisan unsang panghitabo ang katawhang mobisita sa 17 ka mga sementeryo sa Dakbayan sa Butuan aron usab nga makabot ang zero crime incident. Giingon ni OIC City Police Director Police Colonel Romel Villamor, nakig-alayo na sila sa kagamhanang lokal apil sa ubang mga ahensya ug volunteers aron kapanghingusgan ang seguridad. Doon na nausay nakalatag nga mga lakang para hugtanong ipatuman aron malikayan ang paghuot sa trapiko para maminusa ng mga aksidente sa mga lugar duol sa sementeryo. Abiso pa ni Police Colonel Villamor sa publiko, kinahanglang alerto usab og i-report ang bisan unsang panghitabo. Dili pasagdan ang gagmay mga bata maglatagaw aron di mga wala og moduol sa Police Assistance Desks para maasistihan kung magkaproblema o dunay gikinahanglan. Importante matud pang magtinabangay para sa kalinaw ug luwas nga paghandom sa Undas 2024. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mahigit 800 puwersa ng kapulisan at iba pang ahensya sa Iligan City ipinakalat na para sa Undas 2024. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Nagsugod na gipakatap niadtong Miyerkules, October 30 ang kapin sa 800 ka mga puwersa sa kapulisan. Lakip na ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sama sa militar o guban pa alang sa umaabot nga paghandom sa Undas 2024 karong November 1 hangtod 2 sa Dakbayan sa Iligan. Gipangunahan sa Iligan City Police Office o ICPO ang send-off ceremony ni ini nga gipahigayon sa Parade Ground Camp Tomas Liuch Cabili, Tipanoy. Matud ni ICPO spokesperson Police Major Zandrex Panolo, mao kini ang unang send-off ceremony sa Undas ug tumong niini nga masiguro nga luwas ang kasaulugan niini. Dugang ni Panolong nag-andam pud og deployment plan ng ICPO alang sa 10 ka mga sementeryo sa Dakbayan. Diin magbutang usab sila og Police Assistance Desk aron masiguro og masala ang mga mosulod sa mga sementeryo. Nanghangyo usab si Iligan City Public Order Safety and Security Command Center Head Retired Police Lieutenant Colonel Adonis Mutya sa tanang mobisita sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay aron mosunod sa mga balaod, regulasyon ug ordinansa sa Dakbayan aron adunay maayong paghandom sa Undas. Gikan sa Radyo Pilipinas, Iligan kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.